Isang pamilya ang nasa boat at sila ay tumalon sa dagat at lumangoy. Pagkaahon ng mag-asawa, nagtaka sila kung bakit wala ang kanilang mga anak. Sinigaw nila ang mga pangalan ng kanilang mga anak na sina Giovanni at Bianca. Hinanap ng ama at ina ang kanilang mga anak sa tubig. Si Walgren naman ay kumausap sa mga abogado upang magpakonsulta tungkol sa kanilang diborsyo. Tinanong siya ng mga abogado kung ano ang kanyang trabaho at sinabi niya na isa siyang psychotherapist. Sinabi naman ng kanyang asawa na ang kanyang asawang babae ay nagkaroon ng aksidente sa sasakyan at siya ay na-addict sa painkillers. Sinigaw ng ama ang pangalan ni Giovanni at agad namang nagpakita ang dalawang bata na nagtatago sa boat. Sinabi ng kanilang ama na huwag na itong ulitin dahil ito ay delikado. Pumunta si Walgren sa kanyang apartment at inabot ng isang lalaki ang mga email na ipinadala sa kanya. Pinagbuksan nila Torre ang kanyang asawa ng pinto. Tinawag ng lalaki ang kanyang mga anak at sila Torre naman ay humingi ng tawad sa kanyang asawa tungkol sa kanyang mga abogado. Tinanong ng kanyang asawa kung anong oras aalis ang babae at sinabi naman nito na 8:00. Tinawag na ng babae ang kanyang mga anak upang magpaalam. Hinalikan sila ng babae at umalis ang mga bata kasama ang kanilang tatay. Pumunta sila sa dagat at si Bianca at ang kanyang tatay ay nangunguha ng sea urchins habang si Giovanni naman ay nasa boat. Pagbalik nila, nakita nila ang kanilang uncle na si Nico. Binati nila ito at tinanong kung ano ang mga nakuha nila. Sinabi naman ni Giovanni na nakakuha sila ng 41 na sea urchins. Gusto ng mga bata na pumunta sa barko ng kanilang uncle, ngunit hindi pumayag ang kanilang tatay at sinabi niya na hindi ito ang kanilang uncle. Pinilit pa rin ni Nico na pumunta ang mga bata sa kanyang barko, ngunit hindi pumayag ang tatay dahil may gagawin pa sila. Sinabi ng uncle na 5 minuto lamang. Tumingin ang tatay sa kanyang mga anak at pumayag. Sinabi niya na 5 minuto lamang at pagkatapos ay aalis na sila. Nasa barko na ang mga bata at tinitignan ang mga isda. Hinampas ng uncle ang kamay ni Bianca at sinabing huwag itong hawakan dahil ito ay scorpion fish. Nilaro ng uncle ang isda at natuwa naman ang mga bata. Sinabi ni Bianca na mas malaki ang bow niya kaysa sa bow ng kanyang ama. Tinawag ni Nico si Pietro, ang tatay ng mga bata, at niyaya ito sa kanyang lugar upang manood ng pelikula at kumain ng isda kasama ang kanilang iba pang mga kaibigan. Sinabi ng anak na pumayag na ito, ngunit tumanggi si Pietro at sinabi na siya ay busy. Sinabi naman ni Nicola na simula nang naging ama si Pietro, nawalan na siya ng oras. Umalis na sila at pumunta sa isang bahay. May isang lalaki na nag-aabang kay Pietro at nang makababa ito ng sasakyan, lumapit siya kay Pietro at kinausap siya tungkol sa bahay. Sinabi ni Pietro na hindi niya binibenta ang bahay dahil ang bangko na ang bahala rito. Sinabi rin niya na hindi siya pwedeng pumunta dito nang hindi niya alam dahil sila ay may kasunduan at makakabayad din siya sa lalaki sa Pasko. Kailangan niya lang ng konting oras at pumayag naman ang lalaki at umalis na ito. Pinapasok na ni Pietro ang mga bata sa bahay at sila ay pinaliguan niya. Nagtanong ang mga bata tungkol sa pagbebenta ng bahay. Sinabi ni Bianca na kapag nabenta ang bahay, titira na ba sila sa kanilang nanay? Sinagot ito ni Pietro at sinabi na hindi niya ibebenta ang bahay at hindi sila titira kasama ang kanilang nanay. Binasa ni Pietro ang mga bata at nagbihis na sila. Dinala na ni Pietro ang mga bata sa kanilang higaan, hinalikan sila ni Pietro bago matulog at pinatay na ang ilaw. Si Pietro ay nanonood ng telebisyon habang umiinom ng alak at naninigarilyo. Nang tinawag siya ni Giovanni, agad niya itong nilapitan. Sinabi ng bata na may monster sa kanyang kwarto at natatakot siya. Kinarga ni Pietro si Giovanni at dinala sa kanyang kwarto. Sinabi ng bata na natatakot siya sa shadow ng mga puno sa labas. Sinabi ni Pietro na hindi ito monster at pinakitaan siya ng isang asong tumatahol gamit ang kamay. Pinatulog na ni Pietro si Giovanni. Bumalik si Pietro sa panonood ng telebisyon at uminom ulit siya ng isa pang bote ng alak habang nanonood ng soccer. Habang nanonood, hindi maiwasan ni Pietro na isipin ang lalaki kanina na pumunta at ang lalaking nasa kotse. Pumunta si Pietro sa kwarto ng kanyang mga anak at pagkadating niya doon, nakita niyang wala ang kanyang mga anak sa higaan. Tinawag niya ang mga pangalan ng kanyang mga anak na sina Giovanni at Bianca. Binuksan niya ang ilaw at hinanap sila sa mga kabinet at ilalim ng kama,
ngunit wala sila roon. Lumabas si Pietro at hinanap sila sa buong bahay, ngunit hindi niya sila nakita. Kumuha siya ng flashlight at naghanap sa labas habang sinisigaw ang mga pangalan ni Giovanni at Bianca. Naghanap siya sa labas habang tumatakbo at naglibot sa buong lugar, patuloy na sinisigaw ang mga pangalan ng mga bata. Bumalik siya sa bahay at sinabi niya na lumabas na ang mga ito, sabay sigaw ng pangalan ni Bianca. Biglang tumunog ang kanyang cellphone at si Elena, ang kanyang dating asawa, ang tumatawag. Agad na lumabas ulit si Pietro upang maghanap at sinagot ang tawag. Nagtanong si Elena tungkol sa kanilang mga anak at sinabi ni Pietro na dinala niya ang mga bata sa higaan upang matulog at siya ay nanonood ng telebisyon. Sinabi niya na nang bumalik siya sa kwarto upang i-check ang mga bata, wala na sila roon. Natataranta na si Pietro at sinabi kay Elena na hindi niya sila mahanap. Sinabi ni Elena na baka nagtatago lamang ang mga bata, ngunit sinabi ni Pietro na hinanap na niya sila sa buong lugar, ngunit hindi niya makita. Tinatawag ni Elena ang pangalan ni Pietro, at sinabi ni Pietro, "It's like they vanished into thin air." Sinabi naman ni Elena na siya ay uwi na, at ibinaba na ni Pietro ang cellphone. Patuloy ang paghahanap ni Pietro sa mga bata sa kanyang bahay, sinisigaw niya ang kanilang mga pangalan. Dumating si Elena sakay ng taxi at nagtanong kung nasaan ang mga bata. Sinabi ni Pietro na hindi niya sila mahanap. Nagalit si Elena. Pumasok sila sa bahay at nag-usap. Biglang tumunog ang cellphone ni Pietro at sinabi ng lalaki na nasa kanila ang mga bata. Kung gusto nila itong makuha, magdala sila ng 100,000 euros na cash at 8 on Monday. Sinabi ng lalaki na dapat walang pulis o else hindi na nila makikita ang kanilang mga anak. Nagulat at nagalit si Elena sa halaga ng perang hinihingi. Sinabi ni Elena kay Pietro na kailangan niyang mahanap ang kanilang mga anak. Tinawagan ulit ni Pietro ang lalaking si Santo at sinabi na kunin na lamang ang bahay at ibabalik na ang kanyang mga anak. Tinanong ni Elena kung nagsusugal ulit si Pietro at sinabi ni Pietro na hindi. Nagalit si Elena dahil sa pagsusugal ni Pietro noon na naging dahilan ng pagkagulo ng kanilang marriage at relasyon. Kinabukasan, pumunta sina Elena at Pietro kay Nico at humingi ng tulong si Pietro. Sinabi niya na kailangan niya ng pera at ito ay tungkol sa mga bata, ngunit hindi niya ito pwedeng ipaliwanag. Sinabi ni Nico na tutulungan niya si Pietro dahil kina Bianca at Giovanni, ngunit kailangan magtrabaho ni Pietro para kay Nico. Ibinigay niya ang pera kinaumagahan, ngunit kailangan ni Pietro na pumunta sa Greece, sa Strait of Otranto. Sabi ni Nico, aalis siya mamayang sunset at kailangan makinig si Pietro sa kanyang mga instructions. Sinabi ni Pietro na isa siyang ama na may 2 anak. Sinagot naman ni Nico na dumating lang siya sa tamang oras at wala nang ibang opsyon. Pumayag si Pietro. Sinabi ni Pietro na delikado ito, ngunit sagot ni Nico, kung ayaw niya, wag na lang. Ngunit sinabi ni Pietro, I'm in. Ibinigay ni Pietro ang kanyang cellphone kay Nico. Umalis na si Pietro at naghihintay si Elena sa kanya sa labas. Umalis na sila. Bumalik sila sa bahay at si Pietro naman ay nakahiga sa kama habang hawak ang laruan ng kanyang mga anak. Naghahanda na si Pietro na umalis, siya ay nasa barko at nagpaalam na kay Elena. Humingi ng tawad si Elena kay Pietro at ganun din si Pietro. Sila ay naghalikan at umalis na si Pietro. Habang siya ay nasa dagat, naaalala niya ang masasayang araw na kasama niya ang kanyang asawa at mga anak. Kinagabihan, siya ay dumating sa pinag-usapang lugar nila ni Nico. Siya ay naglakad at nagtanong sa isang waiter. Pinaupo siya ng waiter sa isang table. Umalis ang waiter habang si Pietro ay nakamasid sa paligid at tinitignan ang bawat tao. Napapikit siya at inalala ang kanyang mga anak. Tumayo si Pietro at lumakad papunta sa waiter at nagtanong kung ito lang ba ang nag-iisang restaurant. Lumapit siya sa isang lalaki na hindi niya kilala at nanghiram ng cellphone. Tinawagan niya ang kanyang asawa at nag-iwan siya ng mensahe, sinabing matagal na siyang naghihintay at walang nangyayari. Hiniling niyang tawagan si Nico dahil wala siyang phone number nito. Umalis si Pietro ng isla at tumingin sa paligid. May lumapit sa kanya na mga lalaki sakay ng bangka at binuksan ng isa sa kanila ang isang bag. Nagpakilala sila kay Pietro. Tinanong ni Pietro kung pwede niyang tawagan si Nico, ngunit pinatahimik siya ng lalaki at tinutukan ng baril. Tumunog ang cellphone at ibinigay kay Pietro ang bag pagkatapos,
umalis na ang mga lalaki. Habang pinapaandar ni Pietro ang boat, ito ay nasiraan at siya ay nasugatan. Agad niya itong tinakpan ng tela at binuksan ang kanyang radyo upang humingi ng tulong. Habang naghihintay, siya ay nanigarilyo, bumaba at kinuha ang bag na ibinigay sa kanya. Inilipat niya ito sa ibang lalagyan. Dumating ang mga rescuer at sinuri ang boat. Tinanong siya ng mga rescuer kung lisensyado ba ang kanyang boat at sinagot ni Pietro ng sabay abot ng kanyang mga dokumento. Sinabi ng mga rescuer na sira ang engine ng boat at isa sa kanila ang mananatili sa barko upang matiyak na ligtas si Pietro papuntang Otranto. Pinaandar na nila ang boat at nagmamadali na si Pietro. Pagsikat ng araw, sila ay dumating sa Otranto. Agad na kinuha ni Pietro ang bag at nagpaalam sa rescuer, pagkatapos ay mabilis na tumakbo. Sumakay siya sa bus at napansin niyang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Umupo siya at tinanggal ang kanyang jacket. Tumunog ang cellphone ni Elena at nag-iwan si Pietro ng voicemail, sinasabing siya ay pauwi na. Binalik ni Pietro ang cellphone na kanyang hiniram sa katapat niyang lalaki sa bus. Habang nasa bus, sinigurado ni Pietro na nasa kanya ang bag. Nakakita siya ng dalawang batang nanonood sa bus at inakala niyang sila ay sina Bianca at Giovanni. Tinawag niya sila, ngunit biglang napatingin sa kanya ang lahat ng pasahero. Nang ma-realize ni Pietro na hindi sila ang kanyang mga anak, siya ay napaupo na lamang. Nang bumaba si Pietro ng bus, siya ay tumakbo ng mabilis upang maghanap ng taxi. Tumakbo pa siya ng tumakbo hanggang muntik na siyang mabangga ng isang truck. Sinabi ng driver, "Are you nuts, crossing like that?" Nahulog ang mga dala ni Pietro mula sa bag, at agad-agad niyang pinasok muli ang mga ito sa bag. Mabilis siyang tumakbo papunta sa isang hotel at nag-doorbell sa isang pinto. Isang babae ang nagbukas ng pinto at agad na pumasok si Pietro. Nakakita siya ng babaeng sumasayaw at mga lalaki. Agad ding dumating si Nico at ipinakilala si Pietro sa kanyang mga kasama bilang ang kanyang childhood friend na nagbago na. Sinabi ni Pietro na muntikan na siyang makulong at gusto niya lamang makuha ang pera. Tumawa si Nico at sinabing mag-relax muna si Pietro. Ngunit iginiit ni Pietro na kailangan na niya ang pera at dapat na itong ibigay. Pumunta sila sa opisina ni Nico at inilapag ni Pietro ang bag. Kumuha si Nico ng baril at tinutukan si Pietro. Kinasa ni Nico ang baril at sinabing ang katulad ni Pietro ay walang alam sa mga tulad niyang tao. Sinagot ni Pietro na wala siyang oras para makipaglaro, gusto lang niyang makuha ang kanyang mga anak. Biglang pinutok ni Nico ang baril, ngunit hindi natamaan si Pietro. Sinugod ni Nico si Pietro at sila ay napahiga, nagsuntukan at nagbugbugan. Kinuha na ni Pietro ang pera at umalis. Nag-doorbell siya at kumatok sa isang hotel, pagkatapos ay dali-daling pumunta sa bahay ng kanyang asawa. Pagdating niya, nakita niyang naroon na ang kanyang dalawang anak. Siya ay napatulala at nagtanong sa mga bata, at agad na niyakap ni Pietro ang kanyang mga anak. Sinabi ng mga bata na nasa bahay lang sila ng ina at naglaro buong maghapon. Dumating si Elena at nagtanong kung ano ang ginagawa ni Pietro doon. Tinanong ni Pietro kung kailan nakabalik ang mga bata, at sinabi niyang nagkaroon ng problema sa barko, kaya hindi siya nakarating agad. Sumigaw si Pietro at sinabi niyang tumatawag siya kay Elena, ngunit hindi siya sinagot. Tinawag ni Elena ang mga bata at sinabi na pumasok muna sila sa kwarto. Nagalit si Pietro at sinabi niya kay Elena ang tungkol sa ransom at sa nangyari sa mga bata. Sagot naman ni Elena, ang mga bata ay nasa kanya at sila ay ligtas. Galit na galit si Pietro at sinabing dala niya ang 150,000 euros. Tinanong ni Elena kung nagda-drugs ba siya at nagkakaroon ng hallucinations. Nagmaakaawa si Pietro na pakinggan siya ni Elena, ngunit sinabi ni Elena na hindi niya alam ang sinasabi ni Pietro at pinapaalis na siya sa bahay. Umalis si Pietro sa bahay ni Elena at nag-drive ng kotse, muntik na siyang makabangga. Bigla niyang pinahinto ang kotse at nagpatuloy magmaneho. Huminto siya sa isang gas station upang magpagas, naghilamos at tinignan ang sarili sa salamin. Nagpalit siya ng damit at nagmaneho muli. Tinignan niya ang kanyang cellphone at pinakinggan ang voice message tungkol sa ransom at sa mga bata na ni-record ni Elena. Bigla siyang nagtaka nang makita niyang na-delete ang voice message. Nag-message ulit ang asawa at sinabi ni Elena na sila ay papunta ng New York mamayang siyam kasama ang mga bata at pinapapunta siya ni Elena sa airport. Tinawagan ni Pietro si Elena at sinabi ni Pietro na bakit siya binablock, ngunit hindi sumagot si Elena.
Nagmadali si Pietro, nag-u-turn at nag-drive ng mabilis. Pumunta si Pietro sa kanyang mga anak at sila ay nagkakabayo. Pagkatapos ng mga bata, kinausap sila ni Pietro at ikinuwento ang mga nangyari sa bahay nila, na sila ay naglaro, nanood ng TV, at nag-shower sa bahay ni Pietro. Sumagot si Giovanni at sinabi, may biido, at tinanong niya kung pwede silang magpizza dahil gutom na siya. Pumayag si Pietro at tinanong niya si Bianca kung naaalala ba niya ang pagtulog nila sa bahay ni Pietro at paggising sa bahay ng kanilang ina. Sinabi naman ni Bianca na. Tinanong ni Pietro kung sino ang kumuha sa kanila at sinabi ni Bianca, bakit ka nagkakaganyan? Biglang sumigaw si Pietro, kaya dumating si Elena at inilayo ang mga bata mula sa kanya at sila ay nag-usap. Habang nagda-drive si Pietro, pinakinggan niya ang message ni Elena na nagsasabing papunta sila sa airport at ang kanilang flight ay sa loob ng 2 oras. Pumunta si Pietro sa kanyang bahay, naligo at inalala ang mga nangyari noong nawala ang mga bata. Pagkatapos niyang magbihis, may nakita siyang balat ng gamot sa bowl at naalala niyang hindi pala gumagana ang flush dito. Kinuha ito ni Pietro at tinignan. Nagmamadali siyang pumunta sa apartment at nanghingi ng susi. Agad siyang pumunta sa bahay ni Elena at naghanap ng gamot na katulad ng nakita niya sa bowl. Nakumpirma niyang galing ito kay Elena. Agad niyang tinignan ang resibo at siya ay nag-drive ng mabilis, nag-voice message si Pietro kay Elena na papunta siya sa airport. Siya ay nag-drive ng mabilis. Flashback, noong gabing nawala ang mga bata, si Elena ay pumasok sa bahay ni Pietro. Nilagyan niya ng gamot ang isang bote, itinapon ang balat ng gamot sa bowl, at flynash ito, ngunit hindi lumubog. Kumuha si Elena ng injection at tinusok ito sa mga bata. Agad silang umalis at dinala ni Elena ang mga bata sa kanyang bahay. A flashback, nakadating na si Pietro sa airport. Tumakbo siya ng mabilis upang mahanap ang kanyang asawa at mga anak. Nang makita niya sila, sinabi ni Pietro sa mga bata na nagbago na ang plano, si Elena na lamang ang aalis mag-isa. Pinaupo ni Pietro ang mga bata at kinausap si Elena. Sinabi ni Pietro na alam niya ang ginawa ni Elena, na tinurukan niya ang mga bata ng opiates, at na kumausap si Pietro ng doktor na makakakita pa rin ito sa buhok ng mga bata kapag chinek. Sinabi rin niya na kung umalis si Elena, ay re-report niya ito. Sagot ni Elena, alam niya ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Pietro na inilagay ni Elena ang kanyang buhay sa panganib dahil sa mga drug dealers. Sagot ni Elena, hindi niya intensyon na mapahamak sila, gusto lang niyang makuha ni Pietro ang pera. Dagdag pa niya, hindi niya iiwan ang mga bata at wala siyang choice dahil ayaw ni Pietro na malaman ng mga bata na ang kanilang ina ang gumawa ng lahat. Tinawag ni Pietro ang mga bata at nagpaalam na sila kay Elena. Niyakap niya ang mga bata, at bago umalis, sinabi ni Elena na ang kanyang halik kay Pietro ay totoo. Umalis na si Pietro kasama ang kanyang 2 anak, habang si Elena ay nakatayo lamang at naluluha. Sinabi ni Pietro sa mga bata na hindi muna sila papasok sa school dahil sa mga komplikasyon na nangyari, at sinabi niya sa kanila na gawin ang gusto nilang gawin. Masaya naman ang mga bata. Nakarating na sila Pietro sa kanyang bahay, at tinawagan siya ni Santo. Tinanong kung tungkol saan ang kanyang voice message. Sinabi ni Pietro na lasing lamang siya noon at may pambayad na siya kay Santo. Pumasok si Pietro sa bahay at ang mga bata ay naglalaro. Tiningnan ni Pietro ang kanilang family picture at nakita ang kanyang asawa. Dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang iba't ibang videos na mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.